Nako, bukas, June 28, 2026, may bago na po tayong Commander-in-Chief. Si Sara Duterte na po ang magiging presidente. Bukas yan. Kasi po bukas, meron pong magiging malawakang rally na naman. Ito po yung The White Ribbon March, a massive faith-based and anti-corruption rally will be held at the EDSA People Power Monument in Quezon City on Sunday, June 28, starting at 12 o'clock p.m. An estimated 10,000 attendees will demand government accountability, the passage of an anti-political dynasty law, and electoral reforms. So, ayan, meron na naman pong sasakyan itong mga politiko para isulong si Sara Duterte. Kasi yan naman ang ginagawa nila eh. Dahil hindi po sila nagtagumpay nung INC rally sa Luneta. Hindi nila napaupo itong si Sara Duterte kahit na sinasabi na during that time daw, itong si Sara Duterte ay naghihintay na lang ng hudyat na siya na ang pauupuin na presidente, eh hindi po nagtagumpay yun. So every time may mga malalaking rally na inorganize ng iba-ibang grupo, nakikisali po sila. Yung mga grupo nila Mike Defensor, andun sila Chavit Singson, pero hindi sila nagtatagumpay na paupuin si Sara Duterte bilang presidente. So bukas sila ay magtatangka na naman. Kaya pala a few weeks ago, may nagsabi na 10,000 lang daw ang kailangan para mapatalsik si President Bongbong. Eh bukas ang estimate daw ay 10,000. Ito na kaya yung sinasabing magpapatalsik kay President Bongbong Marcos? Pero siyempre ito po ay fake news na naman ng mga DDS. Nakailang attempt na kayo para iupo si Sara Duterte? Or ito po ay isang paraan na naman para mawaksi sa isipan ng tao yung July 6 na papalapit na impeachment trial ni Sara Duterte. Talaga pong nagmamadali sila. Gagawin nila lahat ng paraan para wag ma-impeach si Sara Duterte at mapaupo nila at agawin ng pwesto kay President Bongbong Marcos. Kahit na nagsalita na itong si Sara Duterte a few days ago na wala naman siyang balak na agawin ng pwesto ni President Bongbong Marcos. Talaga lang. Kaya pala atat na atat yung mga didilis na mapaalis si President Bongbong Marcos sa kanyang pagkakaupo sa Malacanang. Or natatakot lang talaga sila itong kampo ni Sara Duterte. At syempre si Sara Duterte mismo dahil magkakalabasan na po lahat ng baho sa kanyang impeachment trial kapag lumabas na po ito. Kaya na yung kanyang mga alipores, kung ano-anong nilalabas na pagtatanggol kay Sara Duterte, tulad itong nabasa kong galing kay Suset Doctolero na GMA head writer. Sabi niya, walang trilyong flood control ghost project si Sara. Wala rin siyang bilyong insertion sa national budget. Pero si Sara ang ini-impeach. Eh bakit? Sino ba ang dapat i-impeach? Si President Bongbong Marcos, clear, hindi nila napa-impeach. Eh ilan lang ba ang mga impeachable na government officials? At saka, hindi naman sa flood control itong impeachment ni Sara Duterte. Ang dami. So itong mga DDS na to, talagang nilalayo yung usapan. Ini-impeach po si Sara Duterte sa ibang mga bagay. Hindi po rito sa flood control project or yung bilyong insertion na sinasabi nitong si Suset Doctolero. Pero siyempre, tulong-tulong po sila para mawala yung bigat ng impeachment ni Sara Duterte. Di ba nabalitaan nyo pa na may sagot na si Sara Duterte dun sa mga aligasyon tungkol sa kanyang impeachment. At isang dahilan dun sa impeachment niya ay yung pinagbantaan niya si President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, at si former House Speaker Martin Romualdez. Pero ang giit ni Sara Duterte na freedom of expression ang umano'y bantang pagpaslang kay PBBM at FL Lisa. O, gano'n naman pala. Eh, di ipaliwanag mo sa impeachment trial mo. Freedom of expression, yes. Pero alam po nating lahat na ang freedom of expression or kahit na anong freedom na ating tinatamasa is not absolute. Lahat po may hangganan. Aba, ang hirap kung walang hangganan yung freedom of speech na yan. Na ngayon nga ginagawa ng mga DDLs, di ba? But coming from the Vice President herself, yung pagbabanta, aba, mahirap yatang paniwala ang freedom of speech lang yan. Tapos, yung tungkol pa sa salin ni Sara Duterte na sinasabing ayaw niyang maungkat o mabuksan yung ibang salin niya from way back.
dahil hindi naman daw kasama yon sa impeachment proper, sinasabi ni Michael Poa. Kung totoo yung sinasabi ni Poa na hindi kasama yun sa impeachment ni Sara Duterte, bakit natatakot kayong ilabas? Magkakabuyang-yangan na rin lang na ebidensya. Bakit hindi nyo na ipakita yan kung talagang wala kayong tinatago? So malalaman po natin yan lahat pagdating ng impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi nga, final naman niya yung salin niya eh. Bakit ngayon gusto niyang itago? Tapos meron pang isa, itong si Mary Grace Piatos. Hindi ba siya ipapatawag dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte? What if, kung hindi sumipot, itong si Mary Grace Piatos? Kasi kung lalabas itong si Mary Grace Piatos, edi mainam, magkakaalaman na talaga kung sino itong sikat na si Mary Grace Piatos. Pero kung hindi siya sumipot, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Non-existent po itong si Mary Grace Piatos. At lalong lalakas yung ebidensya na gawa-gawa lang ito at merong nangyaring hocus-pocus dyan sa confidential funds ni Sara Duterte. So kung talagang gustong linisin ni Sara Duterte yung kanyang pangalan, what with her battery of legal luminaries, huwag na kayong magpalusot. Huwag nyo nang pilitin na ipabasura yung impeachment ni Sara Duterte kasi hindi na po mangyayari yan. Kung nangyari yan last year, this time, hindi po papayag ang sambayan ng Pilipino. We want to know the truth and we demand the truth. Dahil sa inaasal ni Sara Duterte at ng defense team na paghahalata na kayo masyado na meron kayong itinatago at ayaw niyong mabunyag sa publiko. So, magtagumpay naman kaya itong sisingit na naman dito sa malakihang rally bukas. Dahil yung pong rally bukas was organized by the Interreligious Leaders Council for National Transformation, supported by Catholic, Muslim, and Protestant groups. Kasama kaya ang Iglesia ni Cristo dito? Malalaman po natin yung bukas. So nakahanda na ba ang mga didilis sa pagproklama kay Sara Duterte bilang bagong Commander-in-Chief at Presidente bukas, June 28, 2026? Abangan po natin. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Bago na ba ang Presidente natin bukas? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, tiyak mina.